Dear IFM, may kasabihan tayo na beauty is in the eye of the beholder. Pero aminin na natin na kapag maganda ang muka at katawan ng isang tao, hindi nawawala sa pagpipilian. Parating maraming kaibigan. Gusto ng lahat. Kaya nga madalas, yung iba na hindi naman binibiyayaan ang ganda ng mukha at katawan, ginagawa ang lahat para lang maging kaaya-aya sa paningin ng iba. Sa paningin din ng sarili. Mga idol at mayores ka, Morena, magandang gabi. Ako nga pala si Bethany, 33 years old, tiga Novaliches, Quezon City. Aaminin kong hindi ako maganda at mas lalong hindi ako sexy. Lumba-lumba, naglalakad na gasol, balyena. At kung ano-ano pang tukso ang naririnig ko magmula nung bata pa lang ako. Ang totoo kasi niyan, Mayora, nasa lahi na talaga namin ang matataba. Yung tipong kailangan muna naming gutumin at paggurin ang aming mga sarili para lang pumayat. Tapos makailang subo lang ng kanin, nako, balik na naman sa dating timbang. Mabuti na lang na kahit ganito ang aking itsura, nagkaroon pa rin ako ng boyfriend, si Jordan. Ang pinakamamahal kong si Jordan na siyang pinagyayabang ko sa lahat. Guwapo, maganda ang katawan, at higit sa lahat, matangkad. Susuotin ko? Bakit ba naman kasi hindi pa ako bumili ng bagong damit nung nag-sale sa mall last week eh? Nahirapan tuloy ako. Ay, ano kaya? Ito na lang kaya. Sige, ito na lang. Oh, Lord. Lord, please, sana magkasya to sa akin. Loobin mo nawa. Okay. Game. Okay, ito na. Susuotin ko na. Ay, naku po, sa braso pa lang nahihirapan na akong isuot. Hindi, kaya to. Kailangan ko lang i-stretch para magkasya ulit. Kaya mo yan, Anthony. Kasya pa to sa'yo. Sige pa. Ano yun? Napunit? Ano ba yan? Kainis naman eh. Ala, napunit. Ano ba yan? Uy, Ay. Bethany, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang? Bakit ka sumisigaw? Tuti na mo, napunit yung damit ko. Anong gagawin ko, Krista? Naku, Susme. Akala ko naman kung ano nangyari sa'yo. Teka nga, patingin nga. Ayan o. Ay, naku po. Laki ng punit. Alam mo, tapyas kong tapyas oh. Para kang si Hawk na nagpunit ng damit pagkatapos mag-transform. Ano ba? Tawa naman to ng tawa eh. Sorry na. Ganito. Kaya ko naman tong tahiin, pero pangremedyo lang yun. Baka kapag nasa labas ka, naku, baka biglang mapunit ulit to. O ano nang gagawin ko? Uy, may date kami ni Jordan. Hindi ako pwedeng maging pangit doon. Mataba na nga ako tapos ang tsaka pa nung suot ko, te. Hindi pwede yun. Okay. Relax ka lang. Baka naman meron dito na kasya sa'yo. Teka nga, ako na yung maghahanap. Tabi. Wala na akong magandang damit, kundi ito nga lang. Shh! Wala ka nang mahanap dyan. Ay nako, huwag ka nga magulo dyan. Naghahanap nga ako eh. Ito. Tingnan mo. Ayan, Ano may yan? nahanap ako. Kasya to sa'yo ah. Sigurado ka ba? Bagay sa akin yan? Skin toned na kulay, te. Oo naman. Ano ka ba? Bagay na bagay sa'yo to. Hindi kaya mukha kong maitim tingnan dyan. Uy, hindi ah. Mas puputi ka nga dito. Tsaka anong maitim? Nag-uumpisa ka na kasing gumamit ng white rose papaya with vitamin B3. Papaya puti, papaya fast. Okay, sige na nga. Yan na lang. Matitiwala na ako sa taste mo. Very good. O sige na, magbihis ka na. Go! Alam mo babe, ang saya ko talaga ngayong gabi. Kasi sa wakas, nakapag-date na rin tayong dalawa. Masyado ka na kasing nagiging busy kaya hindi na tayo nakakalabas eh. Kaya thank you ah. Mas magiging maganda sana ang gabing to kung hindi ganyan ang suot mo. Bakit? Eh, hindi mo ba ito nagustuhan?
Si Krista mismo yung namili nito para sa akin eh. Ayoko niyan. Nagmukha kang relyeno. Ha? Tingnan mo nga yung bilbil mo. Litaw na litaw. Di ba ilang beses ko na kitang sinabihan na huwag kang maghahapit na damit dahil hindi bagay sa'yo? Sorry. Tagal naman ng order natin. Uwing-uwi na ako. Wala pa nga tayong 30 minutos dito sa restaurant o yung uwi ka na. Alam mo, kung ganyan ba ang nasa harapan mo, gaganahan ka pa ba? Pasensya ka na sa mga sinabi ko pero kailangan mo matauhan. Huwag ka masyadong gandang-ganda sa sarili mo dahil may mga sinusod kang hindi bagay sa mga matatabang tulad mo. Hanapin mo yung bagay sa'yo, hindi yung kung ano-ano na lang. Noong unang naging kami ni Jordan, hindi pa naman ako ganun kataba. Chubby lang. Lumaki lang ako na lumaki nung tumagal na ang relasyon naming dalawa. Super proud pa ako noon kasi ang sabi nila, tumataba raw ang isang tao sa isang relasyon kapag masaya ito. O di kaya naman nasa tamang partner na siya. Ang kaso, napasobra naman yata ako sa saya na yun. Kaya eto, mas lalo akong lumaki na siyang naging dahilan kung bakit nagbago ang tingin sa akin ni Jordan. Marami nagsasabi na kailangan daw magpaganda at magpayat ako dahil baka isang araw, magulat na lang daw ako at pagpapalit na ako ni Jordan. Pero sabi ko, totoong mahal ako ng boyfriend ko. Kaya imposible ang mga sinasabi nila. Hanggang isang araw, Ano pa nangyayari, Jordan? Wala akong naiintindihan. Sino ba yun, ha? Ano ba to? Prank ba to? Joke? Ano ba? Girlfriend ko siya. Paano nangyari yun? Di ba akong girlfriend mo? Saka sa pagkakaalala ko, hindi naman tayo nag-break kahapon. Nag-away lang tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Matagal na kitang ipinagpalit sa iba, Bethany. Ikaw na lang tong nakahawak sa relasyon natin pero matagal na akong bumitaw. Yung pag-aaway natin kahapon, yun ang ibig kong sabihin na break na tayo. Pero wala ka nga sinabi eh. Wala akong narinig sa'yo na break na tayo or ayoko na sa'yo. Pero sinabihan na kita na hindi na kita mahal, di ba? Hindi pa ba halata yun? Teka, sandali lang naman. Pag-usapan natin to. Ano ba nagawa ko mali? Ano ba kulang sa akin? Ha? Tinatanong mo talaga ako kung anong kulang sa'yo, ha? Kung tingnan mo kaya yung sarili mo sa salamin. Masyado mo nang pinabayaan ang sarili mo. Sa tingin mo, ma-attract pa ako sa katabaan mong yan? Naisip mo ba yon? Pero akala ko babae mo ako. Kahit anong itsura ko. Yun ang sabi mo sa akin dati, di ba? Bakit ganyan ka na ngayon? Kahit sinong lalaki, magsasawa kung kasing itsura mo ang girlfriend nila. Hindi nga ako nakakaramdam ng kahit ano kapag hinahalikan kita eh. Wala naman kasing kagana-gana sa'yo. Yung kung paano ka lang kumain, yun. Nagkaroon din ako ng gana kumain. Saka tingnan mo nga yung sarili mo, ang liit mo na nga, ang taba mo pa. Mukha ka naglalakad na kasol. Babe, please huwag mo naman gawin to sa akin. Mahal na bang kita eh. Kung hindi mo gusto, magda-diet ako. Promise, hindi na ako kakain. Mag-exercise ako araw-araw. Huwag mo lang ako iwan. Ayoko na nga. Ayoko na. Ano ba? Pati ba yung utak mo nagkaroon na rin ng taba? Kaya hindi ka na nakakaintindi. Ayoko na sa'yo. Jordan! Jordan, maawa ka naman sa akin. Binigay ko naman lahat sa'yo ah. Minahal kita ng sobra. Bakit mo to ginagawa sa akin? Alam mo, umalis ka na lang. Ayaw na kita makita. At please lang ha, tantanan mo na ako, okay? Dahil kahit maglupasay ka pa dyan, hindi na kita babalikan pa. Hindi ka na rin kasi kabalik-balik pa. Sige na, umalis ka na. Jordan, mag-usap tayo. Jordan! Umalis ka na. Nakikiusap ako, Jordan! halos gumuho ang mundo ko ng mga oras na yon. Pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako at wala nang ibang pwedeng magmahal sa akin. Sino ba naman na magkakagusto sa isang pangit at matabang katulad ko, hindi ba? Kaya nang tuluyan na akong iwan ni Jordan, nawala na rin ako ng pag-asang may magmamahal pa ulit sa isang katulad ko. At dahil broken-hearted ako, dinaan ko ang lahat ng nararamdaman ko sa pagkain.
Imbis na pumayat ako, Mayora, aba, mas lalo pa akong lumaki dahil sa hiniwalayan ako ng ex-boyfriend ko. Mga idol, mabilis lumipas ang mga buwan. Kahit papano, naka-move on na ako sa pagkasawi ko mula kay Jordan. Timbang ko nga lang ang hindi naka-move on dahil hindi man lang nabawasan kahit kaunti man lang. Kaya nga sabi ko, mukhang kailangan ko nang tanggapin na magiging mag-isa na lang ako sa buhay. Kakauwi na din sa wakas. At ang pinakamaganda dyan, day off ko bukas. May magandang gawin. Alam ko na. Matulog. Uy, Bethany! Ikaw pala yan, Warren. Pauwi ka na rin ba? Hindi pa. Nagugutom kasi ako eh. Gusto ko sanang kumain ikaw. Kumain ka na ba? Hindi pa rin eh. Diet ako eh. Talaga? Naku, mali ang paraan mo ng pagdadiet ah. Dapat kumain ka pa rin ng tama sa oras. Magkakasakit ka niyan. Day ayos lang no. Sanay na ako. Sige na, una na ako sa'yo ah. Sandali lang. Oo. Doon yung daan mo, di ba? Sabay na tayo. Dito rin ako sasakay ng jeep eh. Sige. Bakit wala kang kasabay? Nasaan si Kyla? Close kayo nun, di ba? Parating nga kayo magkasama eh. Si Kyla? Hindi kami masyadong close noon. Halos siya lang naman yung parating nakikipag-usap sa akin eh. Talaga? Hindi mo pa nililigawan yun? Hindi ah. Hindi naman siya yung tipo kong babae eh. Ano palang tipo mong babae? Yung maganda, sexy ba yan, matangkad, maputi? Wala naman problema sa akin yung itsura ng babae. Maganda nga pero yung ugali naman sobrang gaspang eh di wala rin. Doon na ako sa hindi masyadong maganda, hindi masyadong sexy, hindi masyadong matangkad maputi, basta yung babait. Simple lang naman pala ng tipo mo sa babae, no? Hindi naman pala mahirap abutin. Hindi ako kailangan abutin ng babae dahil ako mismo yung bababa para sa kanya. Tsaka hindi naman ako ganun kagwapo para magpahirap ng babae. Kapag gusto kita, wala nang ibang dahilan yun. Okay. Mayora Iska Morena, muling tumibok ang puso ko dahil kay Warren. Siya ang isa sa mga naging paraan ko para tuluyan ko nang makalimutan si Jordan. Noon pa lang talaga, crush na crush ko na talaga tong si Warren. Napakagwapo kasi. Matangkad, magandang pangangatawan, at higit sa lahat, napakabait. Yung bait na alam mong walang mali siya at walang halong kaplastikan. Lalo na ang pagiging maginoo niya sa mga babae. Habang tumatagal, Mayora, mas lalong lumalalim ang paggusto ko kay Warren. Araw-araw ko siyang parating gustong makita. At nang mapansin ko yon sa sarili ko, mabilis kong binilaan ang sarili ko na huwag akong masyadong magpakalunod sa nararamdaman ko. Dahil alam ko at sigurado ako, kung hindi ako magpipigil ng sarili ko, Mayora, ako lang din ang masasaktan sa bandang huli. Mayora Iska Morena, mas lalo pa kaming naging malapit ni Warren sa mga sumunod na linggo. Parati kaming magkasamang kumakain sa labas at magkausap. At syempre, parati rin akong palihim na kinikilig dahil sa kanya. Sarap talaga ng goto nila dito ah. Buti nilang dito mo ako dinala. Masarap na nga. Ang lakas pang makatipid. Dito kasi ako parating kumakain eh. Bago umuwi. Sarap no? Sobra. Pero bakit hindi ka naman yata masyadong kumakain? Tapsilog lang yung in-order mo pero parang kalahati lang ng sinangag yung kinain mo. Diet ako eh. Alam mo na, bawas-bawas din ang kanin. Breakfast naman eh. Yan ang pinakamahalagang pagkain sa buong araw, no? Ayos lang yun. Itutulog ko lang din naman kasi ito buong araw eh. Meron kasi akong gustong bili na damit. Kaso, walang size ko. Kaya yan, kailangan ko mag-diet. Sana nga bumilis yung pagpahit ko eh. Wow! Gusto ko yung determination mo ah. Kapag may gusto ka, gagawin mong lahat. Makuha mo lang yun. Sana ganyan din ako tulad mo, no? Bakit naman? Balak mo rin bang mag-diet? May gusto ka rin bang damit na hindi kasya sa'yo? Ay, hindi. Hindi damit yung akin. Tao.
tao? Gets ko na. May nagugustuhan ka babae nung kaso natutorpe ka. Diba? Tama? Medyo. Sa gwapo mong yun, natorpe ka pa. Ibang klase ka rin, ha? Grabe ka naman. Hindi naman kasi ako tulad ng ibang lalaki dyan na gwapong-gwapo sa sarili. Takot din ako mabasted, no? Sino ba yung babae na yan, ha? Kilala ko ba yan? Baka close ko yan, ha? Katrabaho natin? Secret. Uy, ano? Secret. Ano yan? Basta simple lang siyang babae. Yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Simple? Paanong simple? Ano bang itsura? Matangkad ba? Sexy? Maganda? Basta secret nga eh. Ay, Ayokong ba yan? i-describe kasi mahuhulaan mo agad kung sino yun eh. Basta para sa akin, maganda siya. Mabait kasi yun eh. Tsaka alam mo naman na hindi ko habol yung mala Miss Beauty Queen na ganda eh. Pwede ibig mong sabihin, pasado sa'yo yung mga itsura na katulad ko, ganun. Sa tono ng boses mo parang negative ba? Anong masama naman sa itsura mo? Hello, tingnan mo kaya yung itsura ko. Ang laki-laki ko kaya. Tingnan mo itong inuupuan ko, feeling ko any moment bibigay na to sa akin eh. O yan o, tingnan mo yung braso ko. Leeg ko lang. Grabe ka naman makalait sa katawan mo. Maganda ka naman ah. Talaga? Maganda ako. O maganda lang akong tingnan kapag kumakain kasi pati ikaw gaganahan kumain. Maganda ka, Bethany. Maniwala ka sa akin. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Ano naman ngayon kung mataba ka? Sabi nga nila, chubby is the new sexy. Sexy? Baka siksik? Siksik sa taba, no? Uy, hindi ah. Ang pagiging sexy, hindi lang naman yan nakikita sa katawan eh. Dapat sa ugali rin. Kaya para sa akin, maganda at sexy ka. Yun yung paniwalaan mo. Okay, sige na nga. Tatanggapin ko na nga. Hindi man ako sexy sa katawan, at least diba kahit sa ugali na lang. Hindi ako sanay na masabihang maganda. Dahil kahit noon kami pa ni Jordan, once in a blue moon lang niya akong sabihan ng ganun at para bang labas pa sa ilong ang pagkakasabi niya. Pero si Warren, ramdam mong galing sa puso. Walang kaetyosan. At kung paano niya ako tingnan, mas lalong natutunaw ang puso ko dahil sa kanya. Mga idol, hindi nagtagal, umamin din si Warren nang nararamdaman niya para sa akin. Akala ko pa nga, pinaprank lang niya ako, pero pinatunayan niya sa akin yun nung nag-umpisa na siyang ligawan ako. At dahil in love na ako sa kanya noon, hindi na ako masyadong nagpakitot pa. Siyempre, sinagot ko na rin siya. Uy, kumalma ka nga. Parang ikaw yung nalait eh. Kumalma ka dyan. Nakakainis kasi. Tama ba naman yung ginawa niya sa atin? Yung mga sinabi niya sa'yo? Ano ka ba? Sanay na ako sa mga ganyan. Sa laki kong to, hindi na bago sa akin yung malait ng ibang tao. Eh No? bakit ka pumapayag? Hindi tama yung ginagawa nila. Kaya mga hindi umaasenso sa buhay eh. Walang ibang ginawa kundi manlait ng kapwa. Hindi mo dapat hinahayaan ng iba na laitin ka, no? Paano nila ako mamaliitin? Yung laki-laki ko nga. Ano ba? Hindi mo ba talaga ako seryosohin? Ito naman, pinapatawa ka lang eh. Masyado naman kasi itong seryoso. Oo, kalma na. Alam mo, ang dapat ginagawa sa mga ganong tao, hindi na pinapansin. Dapat kasi nagbayad na lang tayo ulit eh. Pwede sana walang gulong nangyari. Hindi pwede yun. Alagang-alaga ka nga sa akin tapos babastusin ka lang ng ganun-ganun. Makakatikim talaga sila sa akin. Hindi ako papayag na kakawawain ka nila, lalo na kapag kasama mo ako. Uwisan ako dito. Totoo na prinsesa ang turing sa akin ni Warren. Lahat ng pagmamahal at pag-aalaga, binibigay at pinaparamdam niya sa akin. Dahil dito, nagdesisyon akong baguhin ang aking itsura para sa kanya. Hindi pwede maging kampante ako, lalo na kung ayokong maulit ang nangyari sa akin noon. Teka. Sandali lang, Bethany. Pwede huminga muna tayo? Naubusan na ako ng oxygen sa katawan eh. Alam mo, 10 oras na tayong nagja-jogging eh. Hindi tayo ba natubigil? Dapat tuloy-tuloy para mas maraming calories na mawala at ma-burn na fats. Ano hindi pwede tumigil? Tingnan mo nga yung sarili mo, mukha ka ng aso sa kakahingal.
Nakalabas na yung dila mo. Kaya yan! Halika na, takbo pa tayo, bilis! Hindi, time out lang muna ako. Time out. Ang sakit na ng tuhod ko. Maglakad na lang muna tayo. Nagmamadali ka ba? Uso naman kasi yung magpahinga sa pag-exercise. Sige na nga. Ang hirap pala magpapayat. Feeling ko talaga mamatay ako dito. Okay naman kasi itong pagdadahit na ginagawa mo eh. Hindi ka na nga kumakain ng maayos. Tapos, grabe ka pa mag-exercise. Besh, nagpapakamatay ka ba? Hindi ka naman natin nagpapapayat yan eh. Para mabilis. Kailangan nga kasi maging sexy ako para hindi ako iwan ni Warren tulad ng ginawa sa akin ni Jordan. Mukhang mahal na mahal ka naman ng boyfriend mo ah. Alam ko naman yun. Pero syempre, dapat mag-effort din ako, no? Hindi dapat ako makontento na porket ayos lang tong laki ko sa kanya, okay na yun. Ang problema nga kasi, mali ang ginagawa mo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Namumutla ka na. Parang nangihina ka pa. Teka nga, kumain ka ba ng breakfast? Hindi. Ay sus! Be, suicide jogging pala tong ginagawa natin, hindi exercise eh. Sana man lang kumain ka kahit prutas. Alam mo, ang importante, may laman yung tiyan mo. Sinasanay ko nga kasi yung tiyan ko na konti lang yung pagkain. Ay, hindi ka na nga kumain kagabi, hindi ka pa kumain ngayon. Ano na? Alam mo, halika na. Ano? Umuwi na tayo. Ayoko. Anong gusto mo? Kakain ka ngayon o isang linggo kitang hindi papakainin, mamili ka. Sige na nga, oo na. Dali na, tumayo ka na dyan, bilis. Sandali, teka. Medyo nahihilo ako. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Ayan, ang tigas kasi ng ulo mo eh. Teka, halika nga rito. Oh, umawa ka sa kamay ko para hindi ka matumba. Ayan. Oh. Teka, parang umiikot yung paningin ko eh. Ay, ano? Kaya pa ba? Oo, kaya. Uy! Hala! Bethany! Bethany, gising! Diyos ko po! Ano ba to? Tulong! Tulungan niyo kami! Ay! Hinimita yung kasama ko! Bethany! Gumising ka dyan! Bethany! Facing Dr. Ipasupia. Dr. Ipasupia, please proceed to the emergency room. Oh, narinig mo yung sinabi ng doktor ah. Huwag ka na kasing OA dyan sa pagdadiet mo. Kailangan kumain ka pa rin. Para may lakas ka kapag nag-exercise ka. Alam mo, hindi kasi Darna na kumukuha ng lakas sa bato. Oo na, sige na. Pagastos tuloy tayo nung wala sa oras. Kasalanan mo yan eh. Oh, tinawagan ko na pala si Warren na. Sinabi kong nasa ospital ka. Ayun, biglang nataranta. Salamat Oh, andyan na pala yung boyfriend mo eh. Han, ayos ka lang ba? Anong sabi ng doktor? Nagparan na ba sila ng mga test sa'yo? Baka mamaya may ibang dahilan kaya ka hinimatay. Kalma. Kumalma ka, ayos na ako. Masyado lang ako napagod. O siya, hahayaan ko muna kayong mag-usap ng dalawa. Tsaka Warren, pagsabihan mo nga yung girlfriend mo, tigas ng ulo eh. Bibili mo na ako ng mga kain natin. Ilang beses bakit ang pinagsasabihan dyan sa ginagawa mong pagdadayet ha? Pinapahamak mo lang yung sarili mo eh. Tingnan mo tuloy nangyari sa'yo. Gusto ko lang naman pumayat eh. Gusto mong pumayat o gusto mong magpakamatay? Hindi ka nga kumakain sa tamang oras, tinitiis mo yung gutom. At kahit wala kang kain, exercise ka pa ng exercise. Ano ba Bethany? Lagaan mo naman yung sarili mo. Sorry. Ayoko lang naman kasi naiwan mo ko dahil sa itsura ko eh. Dahil sa laki ko. Baka mamaya magsawa ka na. Makita ka lang niya sexy, iwan mo na ako. Yun ba talaga yung tingin mo sa akin? Na kaya kong gawin yun sa'yo? Hindi ko pa ba na papatunayan kung gaano kita kamahal? Na seryoso ako sa'yo. Natatakot kasi ako eh. Ayoko na maranasan yung naranasan ko noon. Ayoko na mahiya ka pag kasama mo ko.
Mapaya dahil ikaw ang gwapo-gwapo mo tapos yung girlfriend mo mukhang balya sa laki. Siyempre di mo naman maiwasan na mag-isip sila ng ganun eh. Wala naman akong pakialam sa sasabihin nila eh. At kahit kailan, hindi magbabago yung tingin ko sa'yo. Hindi ako tutulad sa ibang lalaki na makakita lang ng mas sexy, mas maganda. Iiwan na yung mga girlfriend nila. Ikaw yung pinili ko. Ikaw ang niligawan ko, kaya ikaw lang yung mahal ko. Ikaw ang pinakamaganda at pinaka-sexy na babae sa paningin ko. Kaya hindi mo kailangan ma-insecure kasi mahal na mahal kita. Love is in the air. Yan ang parati kong nararamdaman sa tuwing kasama ko si Warren. Pag-ibig, respeto, pag-aalaga. Mga bagay na hindi ko kailanman naranasan sa iba. At nagpapasalamat ako dahil kahit ganito ang itsura ko, nagawa kong maramdaman ang tatlong yan. Si Warren nagpatunay sa akin ang pagmamahal hindi binabase sa itsura ng tao, kundi sa laman ng puso. Parati niyang sinasabi na kaya raw niya ako minahal ay dahil sa personalidad ko. At para sa paningin niya, ako ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. O, di ba? Ang lakas makahama ng buhok ko. Kaya sa ngayon, going stronger pa rin kami ni Warren kahit mag-4 na taon na kaming magkarelasyon. At proud akong sabihin na medyo pumayat-payat na ang ate girl niyo ngayon. Mahirap, matagal, pero sigurado naman ang resulta. Pero disclaimer lang ha, hindi ko to ginagawa para kay Warren, kundi para sa sarili ko. Na siyang parating pinapaalala sa akin ng boyfriend ko. Kung ayaw ko raw at kaya kong magmahal ng iba, dapat kaya ko ring mahalin ang sarili ko na siyang ginagawa ko na hanggang ngayon. O siya, mga idol at mayora, hanggang dito na lang muna ang aking sulat. Magkukwento na lang ulit ako kapag nangyari na ang chapter 2 ng love story namin ng Prince Charming ko. Walang iba, kundi si Warren. Hanggang sa muli, Mayora Iska Morena, lubos na nagmamahal at kinikilig, Bethany.